If you want to know the secret of the universe, think in terms of energy, frequency, or vibration. Actually, hindi talaga si Einstein may sabi niyan. May sabi niyan, si si Tesla. Hindi yan yung inimbento ni Elon Musk, okay? Tao yan. Ang pangalan niya, Nikola Tesla. Yan yung taong nagsabi niyan. So, bakit ba yan yung naisulat ko dyan ngayon? Ang universe, ito yung space na ginagalawan natin, no? Ito yung kabuuan ng hindi lang siya mundo, kundi pangkalawakan na ginagalawan natin. So, noon, akala ko pang science lang to. Pero, kapag sinabing universe, ibig sabihin yan, lahat ng dimension, lahat ng division ng parte ng experience natin o ng buhay natin, sakop ng universe. So, ibig sabihin, kung meron man tayong gustong maabot, gustong malaman o gustong maintindihan sa nabagay-bagay sa kapaligiran natin o kaya naman sa lahat ng gusto nating maabot sa buhay, ang kailangan lang natin, alamin natin kung ano yung universe. Ngayon, siguro para sa atin, ang salitang universe ay narinig natin sa Marvel, yung mga multiverse, mga ganyan. Pero, sa totoo lang, nung una ko tong mabasa, naisip ko na anong connection yan sa buhay ko. Kasi, marami sa atin na nabubuhay sa mundo, marami tayong hindi alam. Pero dahil yung mga nalalaman natin ay akala natin, alam na natin lahat dahil unang-una marami na tayong experience. Pero yung pala, hindi sapat yung experience na yun para masabi natin na alam na natin ang lahat. Kasi meron tinatawag na sikreto. Itong sikreto na to, sinasabi ng isang inventor na kung malalaman mo yung sikreto ng universe, o para malaman mo yung sikreto na to, kailangan kung mag-isip ka in terms of energy, frequency, at saka sa vibration. So, ano ba itong mga frequency, energy, at saka vibration na to? Siguro to naririnig natin itong mga terms na to sa science, di ba? Pero ang totoo, araw-araw nating nagagamit, araw-araw silang kabahagi ng buhay natin. Sa makatwid, kung hindi natin alam ang mga to, kung hindi natin alam kung ano ang mga description ng bawat isa na to, maaaring hindi pa natin talaga alam kung ano yung sikreto ng universe. Sang-ayon kay Nikola Tesla. So, ang tanong, bakit sinasabi ni Tesla na para malaman mo yung sikreto ng universe, kailangan mag-isip ka in terms of energy, frequency, or vibration? Bakit dapat ganun ang klase ng pag-iisip natin? Naisip niyo ba yan? Kasi, ang energy, frequency, at vibration, yan yung pinaka-basic o pinaka-principle pagdating sa reality. Ibig sabihin, ang energy ay umuukupa sa buong universe. Ang energy ay maaaring physical o hindi physical. Halimbawa, yung baso, binubuo siya ng mga energy. Yung tao, binubuo siya ng mga energy. Yung damit, yung mga building, lahat ng to ay puro energy.
Ngayon, ang frequency naman ay ang level ng vibration. Dahil ang energy ay patuloy na nagmo-move. Ibig sabihin, kahit ang isang static na bagay tulad ng bangko, upuan, o puno, kahit nakikita mo siyang naka-steady lang, pero pag tiningnan mo siya sa subatomic level, yung pinakamaliliit niyang particles, nakikita mo doon na gumagalaw sila. So, ang ibig sabihin ng paggalaw na to ay vibration. Ngayon, yung level naman o yung bilis, yung rate ng vibration, kung gaano to kabilis o kabagal, ang tawag naman doon, frequency. Ngayon, paano to makukonekta natin sa buhay natin? Ang energy ay maaring maging lahat ng bagay. Ibig sabihin, maging nakikita mo o hindi mo nakikita, merong energy. Maging mga patay na hayop, mga patay na tao, mga sirang gamit, lahat yan may energy. Kaya lang, iba-iba ng rate of vibration o ng frequency ang energy nila. Kaya kung may nakikita tayong mayaman at mahirap, ang ibig sabihin nun, magkaiba ang rate of vibration ng ito. Siguro hindi nyo matatanggap pag sinabi kong mayaman o sila yung mas higher energy at mas mataas ang frequency nila kaysa sa mga mahihirap. At yung mahirap, napakababa ng energy nila. Kaya halos mahirap o mabagal o kaya naman hikahos ang kanilang pamumuhay. So, may iba't iba tayong description pagdating sa mayaman o sa mahirap. Kaya subconsciously o subjectively, iba-iba rin tayo ng paniniwala o description sa kung ano ang mayaman o kung ano ang mahirap. Pero in terms of pag-iisip, in terms of energy, frequency, or vibration, kung ganong klase tayo mag-isip, malalaman natin na yung mga mayaman, meron silang high frequency. At yung mahihirap, meron silang low frequency vibration. So, sana nagigets nyo, no? Kasi, ganoon talaga ang pag-iisip kapag mag-iisip ka tungkol sa universe. Kailangan, ang pag-iisip mo lagi in terms of energy, frequency, o kaya vibration. Now, so, bakit nga ba na-tackle ko tong topic na to? Siguro, yung ibang mga nakapakinig na sa akin, ngayon pa lang ulit ako nag-update. Dahil, na-busy tayo sa pagiging entrepreneur, sa pagiging negosyante. Itong mga to, nang maintindihan ko to, in-apply ko to sa sarili kong negosyo o sa sarili kong buhay. At nung in-apply ko siya at nag-isip ako in terms sa mga bagay na to, hindi siya nagmintis na kung ganito pala ang pag-iisip mo, mangyayari at mangyayari kung alin ang gustuin mong realidad. So, ako nga pala si Philip, no? Siguro yung mga first time na nanonood, isa ako sa mga low energy ng mga tao na noon na nag-i-exist, sabihin na natin, no? Siguro kung may lower ng mga lower, ako na yun. At kung nakikinig ka ngayon at iniisip mong lower ka na, hindi, meron pang lower doon, ako yun. Pero nung maintindihan ko to, nalaman ko na dapat kung gusto mong tumaas yung energy mo, kailangan itaas mo yung rate of vibration mo o frequency mo. At sa video ito, sasabihin ko sa inyo kung paano ko nagawa yun. Kasi, kung hindi nyo maiintindihan, hindi natin maiintindihan ang mga ibig sabihin nito, para tayong nagsasalita sa mga multo, mga engkanto, mga spiritual na mga mumu, di ba? So, hindi ganun yun. Now,
pag-usapan muna natin tong energy. Ang energy ay, kung isasali natin siya sa Tagalog, pwede siyang sabihin na lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang scientific term ng energy, sa law of energy, sinasabi nila na energy cannot created nor destroy. It just changes form. Ang enerhiya daw, hindi siya ginawa o hindi siya pwedeng gawin at hindi rin siya pwedeng sirain. Pero pwede siyang magpalit ng anyo. Ibig sabihin, halimbawa, kung meron kang papel tapos sinunog mo yung papel na yun, yung enerhiya ng papel, magpapalit siya sa enerhiya ng pagiging abo. Ngayon yung abo na yun, hindi naman nawala yung papel, naging abo lang. Ngayon yung abo na yun, kapag nilagay mo siya sa lupa, magiging enerhiya naman siya ng fertilizer. Mahalo siya sa lupa, tapos magiging pataba siya. Pag nagpataba siya, kakainin siya ng halaman. Ngayon, yung dating abo, naging halaman naman ngayon. Tapos, paulit-ulit. Yan yung energy. No? Kaya sa atin, sa mundong ito, sa universe na to, ang lahat ng bagay, recycle lang. Walang nagagawa at wala ring nade-destroy. Patuloy lang tayong parang siyang nagre-recycle. Ganun ang energy. Ngayon, ito yung maganda sa energy. Halimbawa, kung ikaw ngayon ay walang-wala, pero napapanood mo to, ibig sabihin, meron ka. Hindi pwedeng wala ka tapos naka-internet ka, di ba? So, it's a matter of mindset lang. Pero dahil ang awareness mo, kulang ka, mahirap ka, wala kang pambayad ng kuryente, wala kang maibayad sa pang-tuition ng anak mo kung may anak ka, o kaya naman, wala kang may pakain sa pamilya mo. Ibig sabihin nun, na doon ka sa energy ng tinatawag na lack. At dito tayo papasok sa rate ng energy, no? Ibig sabihin yung kakulangan at saka yung mabaliktaran nitong abundance o kasaganaan, pareho lang to ng energy. Kaya lang, magkaiba sila ng tinatawag na vibration. Ang vibration ng lack mas mababa kaysa dito sa vibration ng abundance. Ibig sabihin, yung level nila nasa taas ang abundance, nasa baba ang lack. Pero pareho silang energy, no? Kaya kung ikaw ngayon na papansin mo sa buhay mo na palagi kang kulang, palagi kang nagrereklamo na hindi ka umaasenso sa buhay, ang ibig sabihin niyan, nandito ka sa frequency ng pagiging makukulangin. Tandaan mo na ang energy, hindi siya makikreate o madi-destroy. Ganon din ang lack at yung abundance. Hindi mo sila pwedeng i-destroy pareho. Pero pwede kang magpalit ng tinatawag na vibration, ng rate of vibration. Na kung nasa ibaba ka, pwede kang umangat. Ngayon, bakit may mga taong hindi makaangat? Dito papasok yung tinatawag na awareness.
Kaya maraming tao hindi makaangat, hindi nila alam na pwede silang umangat. Siguro sabi mo na, meron bang mga taong gano'n, hindi nila alam paano umangat? Meron. Maaaring isa ka doon, na, at galing din ako doon, galing din ako doon. Pero nung magkaroon ako ng awareness tungkol dito, nagawa ko siyang ilipat sa pagiging makukulangin mula sa pagiging abundant o sagana. Dahil ang mundong ito ay saganang-sagana. Maniwala kasi hindi, no? Ang mundong ito ay punong-puno ng kasaganaan. Kaya lang, wala tayong awareness doon. Ako man nung una, wala akong awareness doon. Dahil yung focus ko, nandito sa lack. Nandito sa lack yung focus ko. Ano ba yung mga focus ko nun? Mahirap ang buhay, wala ganong oportunidad, mahirap kumita, kasi maraming walang trabaho. Kapag nagbebenta ako, mahirap magbenta kasi iniisip ko, aware ako, sa focus ako na mga tao walang pera. Kaya bumabagsak ako dito sa vibration na to, sa lack, sa lot. Ngayon, na magkaroon ako ng awareness, sa pamamagitan nito, nailipat ko yung focus ko mula sa pagiging lack, papunta dito, sa abundance. No. Sa oras na magawa mong magkaroon ng awareness o mabuksan ang isip mo na ang buong mundo ay sagana, ang focus mo, lilipat yan sa kasaganaan. Ngayon, ito ang malaking problema. Ang mga impormasyon o mainstream na impormasyon na pinagkukunan natin sa ngayon, nakafocus dito. Yung mga balita, mga usapan sa social media, mga trending na mga content, puro dito nakafocus. Mahirap, mahirap, mahirap. Wala ganong oportunidad. Kaya ang nangyayari, dito nananatili yung enerhiya natin, yung vibration natin, nasa baba. Kaya mababa rin yung frequency na ginagalawan natin. At kung mababa yung frequency na ginagalawan natin, mahihirapan tayong makaabot sa abundance. Unless magkaroon tayo ng awareness. So, siguro, nandito ka sa video na to para magkaroon nito. Ang kailangan mo, awareness. At yung awareness na yan yung pag-aaralan natin ngayon. Dahil napakahalaga ng awareness na to. Itong kamalayan na to, ito ang nagdidikta sa atin kung anong enerhiya ang meron tayo. For example, yung isang pulubi, ang awareness niya o kamalayan niya nakafocus sa paghingi ng pera, sa pamamalimos. Kasi, let's say, lagyan natin dito yung pulubi. Ang awareness niya ay sa pamamalimos.
Now, bakit meron siyang awareness na pamamalimos? Kasi iniisip ng pulubi na to na walang oportunidad para sa kanya. Walang magandang kinabukasan para sa kanya. At ang awareness niya, nandito lang sa pamamalimos. Dito lang siya mabubuhay. Sa pamamagitan ng panghingi sa tao, basta yan, namamalimos. Pero, hindi ibig sabihin nun na pulubi siya, pamamalimos lang talaga ang dapat niyang o ang kaya niyang gawin. Kaya niya nagagawa ang pamamalimos dahil ang awareness niya o level ng vibration niya ay mababa. At yung mundong ginagalawan niya at yung frequency o universe o reality na ginagalawan niya, yun lang ang kanyang awareness o abot ng kamalayan niya. Pero, ang mayayaman, ang kanilang awareness ay unlimited. Aware sila na yung kapasidad nila ay walang katapusan. Ganyan mag-isip ang mayaman. Hindi ko sinasabing in terms na maraming pera, pero sila yung mga creative o mas magandang tawagin ng mga creator. Sila yung mga nagbibigay ng oportunidad sa tao, sila yung gumagawa ng trabaho, sila yung gumagawa ng mga pagkakakitaan ng ibang tao. Sila yon. Pero yung mga nasa babang frequency, sila naman yung umaasa sa mga nasa taas. Kaya, itong mayaman, meron siyang mataas na awareness. Now, paano to nagkaroon ng mataas na awareness? Or, mas magandang katanungan, bakit matataas ang awareness ng mayaman sa mga pulubi? Dahil ang mayayaman, meron silang tinatawag na mataas na mindset. Samantalang ang mahihirap, meron silang low frequency mindset. Ito, high. Grabe. Pan-doktor talaga tong sulat ko. Yan ang pinagkaiba nila. Dahil lahat tayo, mga tao, iisa lang ang katawan natin, iisa lang ang parte natin, iisa lang ang gumawa sa atin. Nagkakaiba tayo sa isang bagay, sa kung paano tayo mag-isip. Pareho lang ang pulubi at mayaman pagdating sa physical. Maaaring may kamay din siya, may paa din siya. May isip din siya, may isip din ang mayaman. Pero, pagdating sa uri ng pag-iisip, mas mataas ang pag-iisip ng mayaman. For example, ang pulubi, bigyan mo siya ng 1,000,000. Pagdating ng 1 buwan, 2 buwan o 3 buwan, yung 1,000,000 na to, sigurado, balik sa zero. Babalik sa zero. Pero ang mayaman, kapag tinanggalan mo yan ng yaman at binalik mo yan sa zero, pagdating ng 3 buwan o 1 taon, babalik yung yaman sa kanya.
ng masigit pa. Hindi dahil sa walang kakayahan tong pulubi at hindi dahil mas magaling tong mayaman. Pero nagkakaiba sila sa uri ng pag-iisip na meron sila. Yung frequency ng pag-iisip na meron sila. Kung ang pulubi, sasabihin niya sa sarili niya na ito lang kasi ako eh. Hindi ako nakapag-aral. Mahirap yung mga magulang ko. Yun ang mga dahilan niya. Kaya mamalimos na lang ako kasi wala naman akong alam. Wala akong natutunan. Wala akong ibang alam kundi manghingi. Kaya manghihingi ako. Pero mayayaman sa pag-iisip, hindi sila nalilimitahan ng kung ano man ang sitwasyon na meron sila. Pwede rin na lang gawing dahilan yung wala kaming pera, mahirap yung magulang ko, wala akong alam. Pwede rin yung gawin ng mayaman. O pwede rin yung mangyari sa mayaman. Pero dahil dun sa mga sitwasyon na yun, na kahit mahirap ang magulang niya, nagsikap siya na mag-aral at matuto. Kaya nagkaroon siya ng mataas na mindset. At pangalawa, yung realidad nilang dalawa. Ang pulubi, tinatanggap niya kung ano yung meron siya. Pero ang mayaman, hindi niya tatanggapin kung ano yung realidad na ayaw niya. Ibig sabihin, kung pulubi, walang pera, tatanggapin niya na wala siyang pera. Kung mayaman, walang pera, hindi niya tatanggapin niya na wala siyang pera. Kaya magkakaroon siya ng pera. Now, sinasabi ko na rin ito dahil gusto ko malaman ninyo na meron tayong hindi nalalaman pagdating sa ating pag-iisip. Ang isip natin ay parang isang computer. No? Para siyang isang buong sistema ng computer na hindi natin magagamit ng tama o may ipoprogram ng tama. Ang sistema na gagalawin ng ating katawan parang error. Para siyang bug. So, ang isip natin ay merong dalawang klase. Meron tong tinatawag na yung isip natin meron tinatawag na conscious at saka subconscious. Ang conscious mind, yun yung alam mo yung ginagawa mo. At yung subconscious mind, ito yung hindi mo alam pero ginagawa mo. Nasubukan nyo na ba dito yung mag-drive? Diba pag nag-drive kayo, pag umpisa kayo nagda-drive, yung conscious thoughts ninyo o yung consciousness ninyo, masyadong abala sa pagtingin sa clutch, sa preno, sa kung saan saang sistema ng sasakyan. Pero kapag sanay na kayo, kapag praktisado na kayo, ito na yung gumagana sa inyo, yung subconscious. Hindi mo na kailangan tansyahin pa yung clutch mo kung gaano taas yung itataas ng paa mo para umandar yung sasakyan. Hindi mo na rin kailangan na tingnan palagi yung likuran mo para makita mo kung may kasunod ka. Kasi halos subconscious na yung tumatakbo sa isip mo. In short, para na siyang habit na parang yung sasakyan, ikaw na rin. Ganun ang nangyayari sa isip natin. Itong consciousness natin,
ay konti lang ang nakukuha nitong impormasyon o napaprocess na impormasyon. Pero itong subconscious natin, mula pagkabata hanggang ngayon, nasasagap nito at nakalagay dyan yung impormasyon na yan. Kaya, kung mapapansin mo, meron kang mga ginagawa sa ngayon na hindi mo man sinasadya, wala ka man kamalay-malay, pero nagagawa mo pa rin siya hanggang ngayon. Halimbawa, nung bata ka, hindi ka marunong maglakad. Di ba? Pero, araw-araw mong sinusubukan maglakad. Kahit natutumba ka, tatayo ka, tutumba ka na naman, tatayo ka. Sa loob ng 1 taon, gagawin mo yun. Kasi, eto yung gumagalaw sa'yo. Yung conscious nun. Dahil hindi mo pa ganong kabisado, natutumba ka. Hanggang sa loob ng 2 taon, 3 taon, unti-unti, masasanay na yung katawan mong tumayo at lumakad nang hindi mo na kinakailangan mag-isip. Hindi mo na kailangan isipin kung paano mo babalansehin yung katawan mo, paano mo ihahakbang yung isang paa mo nang hindi natutumba. Kusa na siyang gumagalaw. Yun ang subconsciousness. Na para ihalimbawa ito dun sa mayaman tsaka sa mahirap kanina. Pagkakaiba ng mayaman sa mahirap. Ang consciousness ng mga mahihirap ay ang kanilang subconscious. Ibig sabihin, automatically o habit na ng mga mahihirap na magdahilan kung bakit mahirap sila, kung bakit sila namamalimos. Dadahilan nila lahat ng kahirapan sa mundo para lang hindi makaalis sa kahirapan. Kahit nasabihin mo sa kanila na ganito gawin nila, sasabihin nila sa'yo kung gaano kahirap yung pina-advise mo. Ganon din sa mayayaman. Ang consciousness ng mayayaman, nandito na. Habit na rin nila. Habit na ng mayayaman na sa tuwing paggising nila, habit na nila kung paano nila patatakboy ng negosyo, kung paano susolusyonan yung mga malalaking problema. Habit na nila na hindi mag-isip kung paano babagsak ang negosyo nila o kung paano sila magiging pulube. Yon ang pagkakaiba ng mayaman sa mahirap pagdating dito sa pag-iisip. At lahat ng mga iniisip natin, meron yung tinatawag na vibration. Ngayon, ang vibration naman, ang ibig sabihin ng vibration ay movement o paggalaw. So, di ba sinabi ko na kanina na kahit yung upuan, mesa, na hindi mo nakikitang gumagalaw, sa oras na i-break down mo yung mga atomic particle niyan, yung mga pinakamaliliit na bumubuo ng mesa, makikita mong gumagalaw sila. Ang tawag doon vibration. Na ang buong universe, walang hinto sa paggalaw. Kaya nga kahit nakatunganga ka dyan, kahit wala kang ginagawa sa palagay mo, gumagalaw ka. Yung buong katawan mo gumagalaw. At gumalaw ka man sa hindi ng physical, patuloy na gagalaw ang katawan mo. It's either yung vibration mo pababa or pataas. At kung hindi ka gumagalaw sa ngayon, dahil doon sa mga excuses mo na hindi ko alam yan kaya hindi ka gagalaw, gagalaw ka pa rin. Pero ang paggalaw mo, patras, pababa. At kung, halimbawa na lang yung isang
garden o isang halaman, kahit hindi mo yan galawin, kusa yan masisira. Ang tawag doon, entropy. Siguro kung narinig nyo na yung entropy, ito yung batas na kahit hindi mo galawin ang isang bagay, naluluma, nabubulok. Yung saging, kapag ka pinabayaan mo sa mesa, kusa siyang nabubulok. Ibig sabihin, gumagalaw yung saging. Yun nga lang, ang paggalaw niya, paatras, pasira. At nasabi na natin kanina na ang enerhiya ay hindi siya nakikreate. Ang enerhiya, nagbabago lang ng anyo. Kaya lahat ng nangyayari sa paligid natin ay kung hindi man to gagalaw, yung upuan, kung nandyan lang yan at hindi mo nililinisan, maaring masira yan o maging marupok o daanan ng anay, di ba? Masisira siya. Ganoon din yung damit. Pag di mo nilabhan, babaho yan. Kakaroon niya ng mga moist, lurupok din. Yun ang entropy. Ngayon, hindi ka man gumalaw, tumunganga ka man dyan, di ba? Mayari sa'yo, magugutom ka, hindi ka kain. O kaya kung kumakain ka man, hindi ka gumagalaw, tataba ka. Kakasakit ka dahil hindi ka healthy. So, napakahalaga nitong vibration kung paano mo gagamitin sa pang-araw-araw mong buhay. And kung tamad ka naman, pero gusto mong kumita, wala rin mangyayari sa'yo. Ngayon, kung ang vibration naman na to, ilalagay mo pataas. Dito nalalagay yung mga pulubi, syempre. Diyan sila sa pababa. No? Kahit nakakahingi sila ng pera, pero pababa sila ng pababa eh. Hanggang sa ikamatay na nila yan. Ngayon yung mayaman naman, kaya dito, siguro naririnig nyo yung mahihirap, lalo naghihirap. Kasi nga, pinababayaan nila na maghirap sila. Ngayon yung mayaman naman, pataas yung vibration nila, pataas sila ng pataas, payaman ang payaman. So, yun ang vibration, yun ang batas ng vibration. Na ano man ang gawin mo, meron yan dalawang resulta. It's either positive o negative. Gumalaw ka o hindi, meron yang resulta. Gumalaw ka man o hindi, magbabibrate ka. Yun ang ibig sabihin yan. So, pagdating sa isip natin, kapag ang isip mo ay na-stuck, hindi gumalaw, ang ibig sabihin yan, magbabibrate yan sa mababang frequency. Ngayon, paano mo pagagalawin yung isip mo? Paano mo i-move yung isip mo? Papataas, hindi pababa. Sa pamamagitan ng siyempre sa pamamagitan ng pag-aaral, di ba? Kailangan mo matuto. Kaya nanonood dito sa video na to eh. Di ba? Ibig sabihin lang yan, gusto mo pataasin yung vibration mo. Kasi maraming tao sa ngayon na hindi nila, dahil sa dami na ng natutunan nila, akala nila, alam na nila ang lahat. Kaya ayaw na nilang matuto. Ayaw na nilang pakinggan yung mga bagay-bagay na pakiramdam nila, alam na nila. Pero may isa akong natutunan tungkol sa bagay na yun, na kahit paulit-ulit mong tingnan ng isang bagay, hindi ka natututo sa pamamagitan ng pagtingin mo sa kanya o ng kung ano yung pagkaka-perceive mo sa kanya. Na kahit basahin mo yung isang part ng lyrics ng isang kanta o lyrics ng isang basta kung anong nababasa mo, kung may tulaman yan o literatura, sa tuwing babasahin mo ang isang bagay, nagbabago yan sa pamamagitan ng perception mo, sa kung paano mo nauunawaan ng isang bagay.
Halimbawa na lang itong awareness, na akala ko ang awareness kung malaman ko isang bagay, ayun na yun, awareness na yun. Meron tayong tinatawag na frequency, di ba? Halimbawa, ito ang frequency. Ngayon, sa frequency na yan, may mga level yan. May level 1, may level 2, may level 3. Bawat level, pare-pareho lang ng enerhiya. Halimbawa, yung binasa mong isang libro, isang enerhiya lang yun. Pero dahil ang isip mo, tumataas ang level. Sa tuwing babasahin mo yung libro na yun, yung perception mo, kung binasa mo siya sa perception mo na level 1, pag binalikan mo yung libro ng level 2 ka, mag-iiba na naman yung tingin mo sa libro. Mag-iiba na naman yung pananaw mo sa libro. Dahil meron kang bagong experience, kaya yung perception mo sa libro na binasa mo, nag-iiba na. Maging yung meaning ng libro, nag-iiba na para sa'yo. Yun ang ibig sabihin yan. Para kang tumingin sa isang bundok. Tapos, nung una, nandito ka sa ibaba ng bundok. Mula dito, ang perception mo sa baba ng bundok. Ngayon, dahil tumaas na yung level mo, nakasakay ka sa eroplano, mula sa eroplano, nandito na yung perception mo. Iba na rin yung tingin mo sa bundok. Pero parehong bundok rin yung tinitingnan mo. Kaya lang, nag-iba ka na ng pananaw. Nag-iba na ng tingin mo. Dahil yung perception mo na bago na. Kung dati, ang nakikita mo sa bundok dito, sabihin natin, mga damo. Pero pagdating dito, nakita mo yung mga puno. May mga hayop din pala dyan. Ganon din dito sa awareness, sa level ng vibration na meron ka. Kaya, yun ang gusto kong pag-aralan natin sa susunod. Kung paano maitataas yung perception mo. At sa pamamagitan nun, maitaas mo rin yung consciousness mo o yung kaalaman mo. Kasi, wag na wag kang papayag na alam mo na ang lahat. Kasi ako hindi ako ganun. Hindi dahil nagtuturo ako sa inyo, ako na yung magaling. Hindi yun. Kaya ako tinuturo to dahil gusto ko pang matuto ng matuto sa pamamagitan ng pagtuturo at pagbabahagi. Kaya sa susunod, yung perception naman natin, ang patataasin natin para magkaroon tayo ng mataas na energy at makaalis tayo kung saan mang mababang vibration meron tayo. So yun lang